Tabi mo na, General. Yan lang, tabi niyo muna. Yung motorsiklo. Ang Sergeant at Arms ng Senado, si retired Major General Mau Aplasca. General, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Anthony, Tiger Jerry, magandang umaga. Yes, sir. Musta po kayo? Pwede na kayo magsenador. Lamang kayo ng lahat ng mga newscast kagabi. Major newscast. Oh, sabi sa'yo, sino? Senador Aplasca ba yun? Hindi o, Sergeant at Arms na po. Sergeant at Arms lang po. Kumusta po? Kumusta po ang Senado po ngayon? As of now naman, back to normal, very peaceful, tahimik na tahimik po. Opo, yung palang Senate Sergeant at Arms, yung mga matitipuno palang mga kalalakihan dyan, kapag ka nagbitbit ng mga long firearms, parang kumikisig din. Meron ba sila mga regular na training man lang o nakakapag-firing ba ng regularly, General? Mayroon naman po sila mga regular training ng firearms training at saka security-related trainings. Kaya kung may puputukan sila at gustong patamaan, talaga. Tatamaan naman. Pero pag ba, ayaw General? nilang patamaan, hindi tatamaan. Yun. Ganun yun. Di ba? Tama po. Okay, General, tapatin nyo nga kami. Kayo daw ang unang nagpaputok? Ayan. Ikaw daw po mismo? Tama po, Anthony, ako mismo ang nagpaputok ng warning shot. Pero kung po yun, covered po ba yung kung saan kayo nagpaputok? Doon mismo sa second floor? Sa second floor po, sa labas na po kasi parang ledge po kasi itong area ng pinangyarihan. Opo. So, wala na pong tatamaan na ceiling doon. Walang tatamaan. Walang tatamaan. Pero ba't kinailangan yung magpaputok, sir? Ito po, Jerry, kasi kasama ito sa aming rules of engagement, na pag hindi naman kami hindi kami magpapatama agad dahil lalong-lalo na nagpakilala na sila ng NBI, alam na namin na government forces. Kaya lang po kung nalalagay naman sa sa alanganin o endangered yung buhay ng aming mga personnel, mag-warning shot po kami to tell them na dapat they will also stand down. May attempt ho ba sa part ng NBI na talagang nakita ninyo kaya kayo nag-warning shot na sumugod o pumasok? Kasi nakita po namin na may mga mahahabang baril sila. Oo. At ang kasi dapat ibababa nila yung kanilang mga baril. Yun po ang challenge namin. Pero parang doon sa aming observation, sa nakita po namin, parang may threat po yung kanilang pagkahawak ng baril, kaya po kami nagpaputok ng warning shot. Mga nakagatilyo ho ba ang kanilang naka-trigger finger ho ba sila? Hindi namin masyado maaninag kasi medyo madilim, pero ang aming nakita po parang nagtaas po ng baril. May kung po ba may nung oras po na yon, tinanong ano bang mismo sinabi nyo, General pala, gusto namin malaman ano mismo sinabi nyo, sino to? Sino kayo? Ba't kami ba? Parang gano'n. Yun po ang unang challenge namin. Sino kayo? At sumagot naman na mga NBI sila. Ang susunod na challenge po namin ay ibaba po yung kanyang mga barel. Pero ang aming observation ay parang nagtaas ng baril, kaya po nag-decide ako na mismo na magpaputok ng warning shot sa itaas. Parang pumorma po sila na kakasa, kumbaga magpapaputok, i-assault kayo, ganon. Ganon po, Anthony, yung aming nakitang situation. Pero nung mag-warning shot kayo, nagpaputok din ba sila? Yun po, kasi ang i-expect namin, dapat hindi sila magpaputok kasi sila naman definitely alam nila na kami ay mga gwardiya dito sa loob ng Senado. So ang normal tendency po ay dapat ibaba nila yung mga baril nila at saka magpag-usap sila, magpakilala sila ng mabuti. So nag-warning shot kayo, nagpaputok din sila, nakadirekta ba sa inyo yung putok nila, yung pagpaputok nila? Hindi na namin masyado makita, no? Pero nung may sumugot na putok, umatras po kami at saka
Diyan na palitan na ito ng putukan. Pumutok po sila ng maraming beses agad bilang tugon sa warning shot ninyo? Hindi ko masyado maano, pero basta may pumutok, after nung mag-warning shot kami, kaya po yun po yung signal na dapat you should go into parang more defensive position. Nasaan po sila nung mga pagkakataong yun nung magkaroon ng putukan? Sila ba'y nasa loob na ng part na ng Senate o andun sa part ng GSIS? Sir. General? General? Jerry, yun po kasi area na yun, ay ito yung LEDs. Oho. Pero may malinaw naman na distinction doon kung alin yung part ng Senado na inuupahan ng Senado at alin yung part ng talagang sa GSIS lang. Po, yung LEDs na portion po ng side ng building namin, yun po ang LEDs part ng Senado. Kaya doon po sila sa pasok na po doon sa LEDs sa portion ng Senate side. Part na ng Senate kung nasa loob na sila ng Senate. Tama po, Jerry, tama po. Opo. Pero ang sabi nyo, nung nagpaputok kayo ng warning shot, wala nang kisame. Ibig sabihin, nasa labas, outdoor po ba itong putukan na to? Sila po, outdoor sila. Kami, nasa loob kami, pero naka-open, slightly open lang yung, yung emergency door exit. So, saan po kayo nag-warning shot? Saang area? Sa LEDs po, sa LEDs, sa labas. Sa LEDs, Pataas naman po ang aking kasi wala namang warning shot na yes, ibig sabihin open na po yung area na yon. Yung Open. okay, open na po. i-describe nyo nga sa amin yung LEDs na tinutukoy nyo. Yun po kasi di ba yung sa labas ng building, Apo. meron pang konting may mga konting spaces pa pero wala nang bubong. So, palabas sa labas na po talaga yun ng building. Pero may Kaya mga doon po nang dumadaan yung aming emergency exit may mga part ho na sa may mga nakunan po ng video na may mga salamin na may mga tama ng bala. Opo, yung sa side namin sa loob na po yun ng Kanino hong ano ho yun? Sino bumaril nun? Apo. Hindi pa namin makita yung Soko, but definitely yung iba po noon ay galing na po sa amin. More than 30 daw po ang mga empty shells na nakita. Ilan po yung sa inyo doon? Hindi ko masyado na maalala, Jerry, kasi pag nasa gun battle na, hindi mo na mabibilang kung ilan yung putok na nagawa mo. Okay. Kung may binabanggit po na more than 30, tapos mga 27 daw po yung doon sa side nung Senado talaga, pinuputukan niyo po ba sila para sila ay tamaan niyo o mapatay ninyo o masaktan ninyo, General? Hindi po, makikita po natin sa trajectory ng aming mga putok na hindi po papunta sa kanila. May pataas pa rin po kahit na after the warning shot, pataas pa rin yung aming putok. So ibig sabihin wala po kaming intention na patamaan sila dahil nung una nagpakilala naman sila na NBI at saka doon sa aming CCTV at saka sa report namin mga NBI agents naman talaga sila. So kung sinabi niyo nga nag-warning shot kayo tapos pinabababa niyo yung baril, itinaas nila tapos nagkaputukan na, nagkaputukan. So ang intention, sabi niyo parang ang tingin niyo kakasa sila, i-assault kayo. Tama po ba yung understanding namin, General? Yun po ang pagkakaintindi namin doon sa mga panahon na yun. Kung i-assault po kayo, pero ang pinutukan nyo, nagpaputok po kayo, pero hindi para patamaan sila, ganon? Hindi po, Anthony, kasi medyo malapit, halos harapan lang po ito. Kung ang intention po namin ay patamaan sila, sigurado po matatamaan po sila. Magkakatamaan talaga. At sila rin kaya ganun din, General, na parang pa-warning din yung paputok nila at hindi rin direkta sa inyo? Hindi ko ma-determine, Jerry, pero sigurado ako na nung unang mga burst of fires,
hindi po nila nakikita yung aming position kasi medyo madilim din po Madilim, pag oo. nanggagaling sa amin. Pero yung mga butas dun sa mga tinamaang mga salamin diyan, ang sabi nyo, sa inyo 'yon, hindi taga NBI ang nagpatama doon. Hindi ko rin masyado sigurado, Jerry, ano? Pero alam ko, yung mga ibang tama ng salamin, amin po yun. Kasi ako, personally, doon po din ako nag-aim ng mga succeeding shots. Basta sa inyo, General, kayo'y naniniwala na merong attempt nung time na yon na pasukin, kaya kinailangan yung mag-warning shot. Tama po, Jerry, ano? Opo. Okay. Kaya lang sabi ko kanina, after na mag-warning shot, medyo napatras na po kami ng kaunti. At ina-expect po namin na magkakaroon po sila ng assault kasi nakita na namin na medyo marami sila. Kaya medyo nagpaputok po kami ng marami to prevent them from conducting assault. Yung po bang lugar na yun kung saan nagkaputukan may CCTV? Yung nakita po namin CCTV, yung doon po sa towards doon sa kanilang position, kaya meron po kami mga nakukuhang CCTV na nakikita namin ng flash ng kanilang mga barel. Opo. Pero sa party po sa side po ninyo na nandun po yung mga personnel, may CCTV din po ba doon, General, na pwede po ninyong ipakita in case there will be a formal investigation po? As of yesterday, pina-review ko yung mga CCTV, so wala po kaming mahanap doon sa area ng position po ng ng mga USA at Marines. So yung Yung nakikita po natin yung nasa dulo na po, sa buntot na po ng aming mga tactical personnel. So ang may CCTV, yung NBI, yung galaw ng NBI, pero yung galaw ng USAA, walang kuha ng CCTV. So yesterday sabi ko nga, wala kaming mahanap na kuha ng mga galaw ng USA. Kasi kaya ganun po ang tanong ko, meron pong video na nagba-viral ngayon na sinasabi ni Senator Jinggoy na itago yung kopya ng CCTV. Hindi ko po hindi ko po narinig. Hindi ko alam kung ano po yung tinutukoy ni Senator Jinggoy. Opo. Well, anyway po, Diyan malalaman talaga eh. Yung po bang binabarena, saang party naman po yan? Same floor po ba yon kung saan kayo nagkaputukan? Yun naman pong nagbabarena ay ito yung nasa first floor naman ito. First Kung floor. maalala natin yung yung layout ng Senado, pagpasok mo, medyo mahabang hallway po, tapos kakanan kayo. Ito na yung mga elevator paakyat. Opo. So, yung pong harap ng elevator, yan na po yung pader na pagitan namin ng Senado at saka GSIS. So, doon po sa part na yon. Kasi meron po akong kausap kahapon sa GSIS. Kung po ito, mataas po ito na opisyal. Ang sinabi po nila ay pinapalagyan nila ng bolt lock yung lugar kasi nung umiinit na, parang nakakatawid-tawid daw po yung mga taga-Senado dun sa mga offices ng GSIS. So apparently, yung bolt lock na yon, ayon sa kausap ko sa GSIS, ay decision ng building administrator ng GSIS offices. Medyo nakakapagtaka pa din na Anthony yan, dahil medyo nagka-sergeant, pangalawa ko na kasi itong balik bilang sergeant at arms. Yes po. Noong araw po, ang aking observation, pag meron po kaming gagawin sa common area, nagpapaalam po kami sa isa't isa. Electrical, carpentry, yung tungkol sa linya ng tubig. Nag-uusap po kaming dalawa na sa maintenance at saka security, para hindi po sila magulat na meron kaming ginagawa doon sa common area na yon. Parang ngayon, walang coordination ang sinasabi nyo, no? Yun po, wala pong coordination na nangyayari. At saka medyo alarmado din po kami kasi simula po ng umaga, tuloy-tuloy na po yung intelligence reports pumapasok sa amin na meron po mga armadong
kalalakihan na Apo. nandyan po sa side ng GSIS. General, ang NBI po ba, ang NBI ay nandoon lang sa may side ng GSIS offices o may sighting pa sa kanila doon sa Senate building mismo, yung Senate premises? Nung mga may araw pa, nakikita namin, nandun lang sila sa GSIS side. Pero towards the evening, nakikita po namin sa aming mga CCTV na unti-unti po silang nag-occupy nung side na po ng Senado. Okay, mahaba-haba ho yung pangyayari yan mula nung magputukan hanggang sa hating gabi, hanggang sa madaling araw. Moving on, General, pag nung mapawi ang usok Yan, ng mapawi ang usok. putukan at pero nakabantay pa rin ng media, bigla na lang nabalitaan ng umaga, wala na si Senator Bato diyan. Alam niyo ba na at nagpaalam ba sa inyo at o kay Senate President Cayetano na aalis siya at ang sasama sa kanya ay si Senator Robin Padilla? Wala po kaming advance information na aalis si Senator De La Rosa. Kaya po yung allegation na parang in-stage doon namin yung kaguluhan para tumakas o umalis si Senator De La Rosa. Medyo mahirap po paniwalaan na unang-una hindi po namin kayang i-stage na pumunta po diyan sa area namin ang mga taga NBI. Kasi pag kung wala naman sila diyan o hindi sila dumating diyan sa GSIS at saka sa Senate area, wala naman po Walang mangyaring tensyon. kaguluhan. Pero nung mismong oras na umalis siya, siyempre may mga CCTV diyan, marami kayong security diyan. Naalaman niyo na that the moment na lumabas siya. Opo, mga few minutes lang nung pag-alis nila kasi meron po kaming CCTV at saka meron kaming gwardiya, no. So imposible na wala pong makakakita na pag-alis nila. Ano pong ginawa ninyo nung makita niyo? Hindi niyo ba sinabi, "Mista, saan ka pupunta?" Medyo mabilis ang pangyayari, Jerry, kasi noong panahon na yun, alauna po ito ng madaling araw, ano? Yung aking huling, kasi binibisita ko yan every now and then. So, ang huling bisita ko po, naalala ko, estimate ko lang mga 1 o'clock early in the morning. Pagkatapos nun, sa 5th floor po yung kanyang opisina. Umakyat ako sa 6th floor kasi may meeting po kami ni Secretary Dong Mendoza at saka si General Morico, yung director ng CIDG, kasi siya ang tinalagang head ng investigation team on the side of the PNP. Medyo ilang minuto lang po, maya may tumawag na sa akin na from our communication center na umulis daw si Senator De La Rosa kasama si Senator Robin. Pero wala ba kayong instruction na protektahan siya? Kasi nasa protective custody niyo siya. Kapag may nangyaring masama sa kanya, kayo masisisi. Yun na, yung pinaliluwanag ng aming Senate President, si Senator Cayetano, no, kahapon, na ang protective custody is a privilege extended to Senator De La Rosa. Kaya simula nung Monday, nakita natin na inavail ni Senator De La Rosa yung protective custody ng Senado. Pero anytime pwede siya umalis. Hindi naman pwedeng pigilin namin kung siya ay ayaw na niyang mag-avail ng privilege na binibigay ng Senado. Pero hindi po ba parang common sense naman, General, na binigyan siya ng protective custody ng Senado, kabaitan ng Senado, tapos aalis siya na hindi nagpaalam? Hindi ba siya nagpaalam sa inyo? Kasi kayo ang numero 1 in charge sa kanyang security Yun po, Jaring, nagtataka ko dahil kagagaling ko lang po doon sa kanyang sa kanyang opisina. Ang pagkakalam ko po, parang magpapahinga na siya. Saka balikan ko lang, Jerry, yung sinasabi nilang in-stage namin yung kaguluhan. Ito po, 2:30 na po ng madaling araw ang recorded na pag-alis ni Senator De La Rosa. Kung in-stage po namin ito, dapat nung nagkakaroon po ng kaguluhan nung maaga pa lang, 7 o'clock hanggang 10 o'clock, dapat doon sila umalis kung talagang part nito ng pag-stage
yung allegation ng mga ibang sector. So kung kayo ang magi-stage, ganun yung gagawin. Patatakasin siya ng magulong-magulo. Yun ang nga pinag-usapan namin kasi kung magulo, yun yung tamang kung aalis siya o tataka siya. Pero hindi ba kung ako naman ang direktor, tamang-tama lang yung alis ni Bato. Na pagkatapos ng magulo, kalmado na lahat. Tulog na ang lahat. Tulog na lahat, pagod na. Doon na tayo mas magaling yung ginawa ni Robin Padilla. Mas talo tayong tatlo sa pagdidirect. Hindi po sila makakalampas na hindi sila makikita ng gwardiya namin, lalong-lalo na wala ng gulo, wala ng commotion. So lahat po ng movement, activity, ma-observe na po ng ating gwardiya at saka ng aming CCTV. Maliban na lang, General, kung may instruction na tingnan lang pero wag nang pigilan. May instruction po ba na pag umalis, bahala sa buhay niya? Wala naman, basta tinanong sila ng mga kinausap sila ng mga gwardiya, pero ang nangyari po, sabi ng guard on duty namin, hindi na sila sumagot, hindi na sila nagsalita at tuloy-tuloy lang ang lakad nila sa papunta sa kanilang sasakyan. Meron po akong gustong ihambing dito, General. Halimbawa po, isang tao na nasa Witness Protection Program nagpa-custody sa WPP. Kapag po aalis yung tao na yun, sigurado may makakaalam doon sa nagbabantay sa kanya at hindi basta paaalisin yun kasi pinoprotektahan siya. Pinoprotektahan siya. Ang tanong po na pasensya na kayo sa tanong na to. Binigyan nyo ba ng proteksyon ang kaklase ninyo, ang mista ninyo na si General De La Rosa? Na makaalis siya ng hindi nalalaman ng publiko. Kaya po ganun ang tanong ko kasi hanggang kahapon ng umaga, ini-interview namin ganitong oras si Senate Secretary Dong Mendoza na kasama nyo kamo. Ang sabi niya, nandoon sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ba't hindi kailan po ba ninyo pinaalam kay Secretary Dong Mendoza na umalis na si naalala ko kasi maghiwa-hiwalay po kami mga almost 4 o'clock na, pero siguro baka hindi masyado nakarating yung reports sa kanya. But kami naman nakapag-report agad kami sa sa True Channel kasi nagre-report ako kay Secretary Dong Mendoza, and then si Secretary naman siya ang direktang nagre-report sa Senate President. Para kasi nagmamaang-maangan pa lahat ng kausap namin hanggang sa hapon na, hanggang kinahapunan na. Nagmamaang-maangan pa na hindi alam, nandun lang, natutulog, yung abogado niya nag-picture pa, pinapalabas na doon lang sa loob. Parang may deception po dito, General. Hindi ko po kasi po ako talaga after ng mga 4 o'clock, medyo nagpahinga na rin po ako after nung ma-file namin yung aming report sa True Channel. And we expect na yung aming na pagpadala ng report would relay it also to the proper channel. Oo. Kasi kung inililihim mong ganun, parang itinatago na wala na diyan. So parang lahat nagbibigay ng protection sa kanya para makaalis diyan, makalayo at makapunta kung saan man magtatago si Senator Bato na subject nga ng isang warrant. Medyo sa akin side po, medyo parang baliktad po yung aking perspective dahil pag alis niya sa Senado, medyo worried din pa ako kasi hindi ko na siya mabibigyan ng protection. So yun naman po yung aking side na mas kampante ako dahil ako ang in charge sa security dyan sa Senado. Mas kampante ako na pag nandito siya sa loob, mas secured po siya. Sa ngayon, wala kayong balita, wala kayong impormasyon kung nasaan na si Senator Bato? As of now, maraming effort po ang pero
wala po kaming makuhang information kung nasaan siya. Ang pinakamalapit lang na information, yung pong sinabi ni Senate President na nag-text siya sa kanya yung may bahay ni Senator De La Rosa. Okay, last na lang po, may video po kami pinapakita na nagsusuot ng bulletproof vest ang mga taga-USAA. Si Yusek Ricky Alfonso ba yun, General? Hindi ko po napansin si Yusek, Hindi, pero Ricky. tao nyo na ba siya ngayon? Ayun o, siya yun. Ayun, Hindi naman. Ayan, hindi po. yung nag-aayos ng... Kilala ko si Yusek Ricky, pero hindi po yun si Yusek Ricky Alfonso. Hindi po siya kasama sa, Senate. Kamukha lang siguro. Kamukha lang. So, kamukhang Kamukha lang siguro. Okay. baka mas magandang lalaki lang ng konti dyan sa nakikita ninyo. Salamat po, General Mau Aplasca, sir. Ay. Thank you po sa pagsagot niyo sa Pwede aming na kayo mga mag-ride tanong. ulit. Sige po, thank you so much. Thank you, Anthony. Thank you, Jerry. Mag-ride tayo. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo.